unang plano, naalala niyo nung unang, andito din kami, mga entry yata yun 'no, nasa DOTR pa ako no'n, merong plano ang, DPWH para ayusin ang buong EDSA 'no. Very ambitious yung plano, pero ang sinabi ng Pangulo nung, nakinig siya sa ating mga stakeholders, lalong-lalo na sa ating mga motorists, sabi niya, "We have to find a better way." Yun ang sabi ng Pangulo. Kailangan naman talaga natin ayusin ang EDSA, hindi ang EDSA. Lahat ng mga lahat ng mga kalye natin sa mga mayayaning siyudad kailangan talagang ayusin. Pero sabi ng Pangulo, kailangan minimal yung disruption sa mga motorista natin tsaka sa mga commuters natin. So, yung find a better way, yan ang pinagtrabahuhan natin sa DPWH na itong nakaraan mga buwan. And today, we are here to present that better way. No? Mag-announce din kami na magsisimula na to very soon. No? Kaya importante malaman ng publiko kung ano ang mga mangyayari. Pero ang ina-assure namin sa inyo, ang ina-assure ng ating Pangulo, na minimal ang magiging disruption nito sa ating mga motorista, sa ating mga commuter. Ibang-iba na ito doon sa original na plano na pinresent nitong earlier this year. So, ito ko na, no? Ang presentation para naintindihan ng mga kababayan natin kung ano ang mangyayari sa pagpapagawa ng EDSA in the coming weeks. No? Malapit na magsimula. Okay. So, first slide. Papakita ko yung diferensya, no? Nung old plan tsaka nung bagong plano. Yung unang plano, 2 taon minimum ang sinabi ng DPWH. Sabi ng Pangulo, hindi pwede yan. Kailangan yan maliksi. So, ang bagong plano, 8 buwan na raw. May 2 phase. Phase 1, 4 months, Roas Boulevard to Orense. Yun ang uunahin natin. Phase 2, 4 months ulit, the rest of EDSA. Okay? So, yun ang magiging timeline natin. Budget, napakalaki ko ng diferensya. Yung unang budget is 17 billion. Dahil sa bagong teknolohiya gagamitin natin, dahil na rin sa adjustments natin sa cost of materials na inimplemento natin, 6 billion, pwede man bumaba yun. So, no? So, 6 billion maximum na yan. No? Pero tingin namin, pwede pa generate ang savings yan. So, that is more than 1/3, less than 1/3 of the original budget of 17 billion. Sorry, that's roughly 1/3, sorry. 1/3 nung almost 1/3 nung original budget. 11 billion yung savings dito from the original budget. Buong EDSA na yan, yung 6 billion. Ikatlo, dito malaki ang pagbabago. Yung original na plano, i-reflect ang buong EDSA. Meaning, wawasakin, lumuka EDSA, tapos papalitan ng bago, tapos aasfaltuin. Ngayon, hindi na yung gagawin. Ang i-reflect lang, yung kailangan i-reflect. Selected areas lang. At nagparemas na kami ng aming bagong guidelines on reblocking. I-discuss ko yung more later on, no? Pero, alam nyo naman, tayong lahat kayo nagalit sa reblocking, di ba? Kasi minsan pinakikita tayo yung kay bago-bago, kay ganda-gandang kalye. Nakikita nyo, biglang binubog ko, linawasa. Hindi na mangyayari yun. No? So, dito sa EDSA, i-block na natin yung kailangan talaga natin i-block. Yung talagang may sira na. So, ika-4, dati, buong lane i-disrupt, kung makakala nyo, di ba? Ipapasa na yan buong araw. Habang ginagawa yung isang linya, isasara the whole day ang EDSA. Ngayon,
Hindi na gano'n. There will be minimal disruption as you will see in the schedule of construction they perform. And then we will be using new asphalt technology. Dati yung traditional asphalt lang, yung nakikita nung ginagamit ngayon. Now we will be using stone mastic asphalt technology. Ito gagamitin sa EDSA. I don't think it has been used on our national roads yet. No? Itong technology to, makikita nyo to mostly sa Japan. So kung makikita nyo yung mga asphalt sa Japan, ito yung gagamitin namin teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo mag-refract ng lahat, kaya nga natin, asphaltong matibay. Hindi yung asphalto, isang ulan lang, masisira na. No, daanan na ng tubig, nasisira na. Ito mas patiklay, and mas madaling i-maintain, mas mahaba ang maintenance life nung asphaltong to. Mas mahal siya konti, pero dahil nga hindi siya ganong kabilis pasira, mas matagal lang yung maintenance life. So, yon ang pagkakaiba nung lumang plano at nung better plan na gusto ng ating Pangulo. So, this is now the better plan. So, next slide. Ito ang schedule. I have to explain this very well to everyone. Pinag-usapan na namin to ng MMDA at ng DOTR and everyone is on board. Magsa-start tayo midnight of December 24 or maybe right before midnight, mga 11 p.m. of December 24 this year. Ito na next week na. And from December 24 to, January 5, 4 a.m., bago magsimula ang daksa ng mga kababayan nating babalik sa trabaho pagkatapos ng New Year, magsisimula na tayo. And from December 24, 11 a.m., pakipakit na yan to, to January 5, 4 a.m., so December 24, 11 p.m. to January 5, 4 a.m., 24/7 tayong magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. Kasi sabi naman din, si Chairman Don, sasalita about this later, sabi naman ni Chairman Don, aga naman masyadong gagamit ng EDSA during this time. Pag ipasahero sa busway, kinibing ganong kadami. So we will take advantage of that pag ipakita ganyan 12 a.m. to 11 p.m. 11 p.m. December 24 to January 5, 4 a.m. 24/7 tayo at marami tayo gagawin dyan. Simultaneous ang gagawin natin dyan. Ang gusto natin mangyari, lahat ng revracking works na kinakailangan for phase 1, tapos na by January 5, 4 a.m. starting December 24. So, makakakita kayo ng multiple teams na nagtatrabaho sa EDSA 24/7 during this period. Round of clock yan. Trabaho dyan. And sisimulan na namin at gugustuhin namin matapos na ang asphalt overlay ng busway gates northbound and southbound from Orense to Roas Boulevard. Para again, minimal din. Para pagdating ng January 5, pagdagsa ng mga ating mga commuters, wala nang problema yung busway for phase 1. So yun ang ating gagawin for that period. Ngayon, pagdating ng January 5 up to May 31, ito yung period na more or less estimate natin, nagagawin. This can be shorter kasi 4 months na target natin, so pwedeng maging hanggang April lang to. Pero conservative, May 31, ang trabaho lang ay mula 10 p.m. Monday to Friday hanggang 4 a.m. Araw-araw yan. 10 p.m. to 4 a.m. ng pagkatrabaho. At pagdating ng 5 a.m., yung tinrabaho nila na inaasfalto nila, bubuksan na at gagamitin na ng mga kababayan natin. Okay? So, klaro pagtatrabaho 10 p.m. to 4 a.m., lane by lane pa rin, pero pagdating ng 5 a.m., bubuksan na yan to regular traffic. Yan ang kondisyon,
Chairman Don na sinabi ng DPWH na kakayanin naman natin. Pag Friday to Sunday naman, magkakaroon tayo ng ganun pa rin working hours, pero imbes na asphalt overlay lang, pwede din rebrack kung may kinakailangan i-reblock. So, ganun din. Kasi ganun naman ang weekend na yun. Ngayon parang weekday na rin. Diba? Kaya, kailangan bigyan din natin ng panahon yung ating mga kababayan na hindi naman ma-disrupt yung kanilang weekend. So, yan ang schedule. No? So, by 5 a.m. bukas na yung inaspalto. Okay? So, yan ang bagong schedule for phase 1. So, ibang-iba, makikita nyo, ibang-iba to doon sa original na schedule na talagang isasara natin ang buo yung mga lane at wala talagang makakadaan habang ginagawa for 2 hits. So, okay. Next. Ito ang bagong gagamitin asfalto, yung nasa kaliwa. Yung tinatawag niyang stone mastic asphalt. Ang magaling pagkakaiba niyan ay yung nakikita niyong mga patong malalaki. Kung mapapansin niyo sa Japan, ganyan yung makikita niyo. Mas matibay and mas madaling inigti. So, hindi na tayo gagamit ng traditional na asphalt. Okay? So, yan ang gagamitin natin bagong teknolohiya. At ang advantages niyan ay, unang-una, next slide, please. Stronger resistance to elements and heavier load. Ibig sabihin, kaya niyang mag-take na mas mabibigat na mga sasakyan. At mas matibay siya, mas matigas siya. No? Kasi nga, hindi na natin i-repack lahat. Ito ang magiging solusyon natin. No? Yung bagong asphalt technology. Mas madali ang resistance siya sa tubig kasi mas madali siyang umigop ng tubig. No? Mas madali siyang umigop ng tubig. Therefore, hindi siya masyadong masisira basta ularigan. No? Kahit tag-ulan. Skin resistant, no? Hindi siya kumingin madulas. And yung pinaikot natin din dyan, yung longer maintenance life. Mas mahal siya ng konti, pero mas matagal ang maintenance life niya. Mas makakatili tayo sa maintenance. Di tulad doon dati, mura na, pero after 1 year or sometimes less, kailangan mo rin palitan. No, ito ay. So, next slide, please. So, ito ang, ito ang example, ng technology, I think ginagawa to sa ginagamit pa rin to sa ating mga runway, At saka ibang mga private areas, O expressway, di ba yan? Sorry, ginagamit ito, So ito, sample yan, Nag-sample na tayo nito, Pinasubukan natin para matest, the past couple of weeks. So makikita nyo, except hindi nyo makikita sa video, pero makikita pag up close, makikita nyo dyan yung mga bato, yung mga aggregates mas malalaki. Hindi ka mukha yung ngayon na napakapipino ng mga aggregates. So, sige. Yan, makikita mo yun, ang lalaki ng mga bato. So, yan ang gagamitin ngayon na bagro. Okay? And finally, kasama din sa pagdidisenyo, pero later on na ito, mauuna muna yung daanan ng sasakyan, yung sidewalk. Nagkaroon kami ni Sec Panoy at mga representative ni Chairman Don sa EDSA. So, ayusin natin yung sidewalk, pero ngayon, inaayos pa yung design. Kasama ng ating mga stakeholders. Pero ito, mas magaling trabaho to later on, kasi pati drainage kailangan ayusin dito. So, this will take longer, but the instructions of the President is to make EDSA more walkable and safer for pedestrians. And that is what we will do. Yung unahin muna natin, yung carriageway, yung asfalto. So, that's it, Yun na yung gagawin natin. Yun ang gagawin nating bagong plano for EDSA. Makikita nyo, very, very different siya from the previous plan. Pero tingin namin, it is really a better way ayon sa utos ng Pangulo. And minimal disruption sa ating mga kababayan at napakalaki ng
savings natin, matitipid natin dito sa project na to compared to the original 17 billion, it's now 6 billion or maybe even less. Minimum 11 billion in Siledex from the previous plan. So with that, thank you very much for that. Maybe we can now open to some questions unless may nabigyan po si Chairman o si Sec Panay. So, questions na. Thank you. As Chairman doon. Yeah, pastis ko lang. So, yung sa previous, dati naghahanap tayo ng scheme regarding number coding or kung ano mong coding. This time, wala. Walang pagbabago sa number coding scheme dahil ang pagsasara lang na karsada will happen December 24 to January 5. Which is sa experience namin, sa dapos namin, kakaunti talaga ang sasakyan sa buong Metro Manila. Maybe because siguro 70% ng population ng Metro Manila ay either nasa abroad or nasa probinsya. So, we'll take advantage of that. Multiple sites, 24/7, yung reblocking, which is yun yung po nagkopos ng pagsara ng kalsada. Tapos, sa second phase, asphalting, gabi lamang po. So, wala rin po pagsasara ng kalsada sa umaga. Ang usapan po namin isip niya si Sagbado ay by 5 a.m. 4 a.m. magpukrimonialize na sila. By 5 a.m. kailangan passable na po yung ating mga kalsada. So, malaking differential po ito in so far as traffic management na i-handle po namin habang nire-rehab po itong EDSA. Please. Yeah, sorry, nakalimutan mo namin sabihin, and Chairman Dodd can expound on this and Sec Panoy also, kasi this is MMDA and DOTR na. Yung mga nakagagan, yung mga bitikisyon natin, napansin nyo, hindi na namin ito set. Yung mga proposal dati, yung mga Skyway, yung mga wala na yun. Kasi nga, hindi na kinakailangan. Kasi, anyway, pag natin na alas 5 na umaga, tasabot lahat. Had minimal disruption. So, yun pala, isa pang napakagaling pagkakaiba nito sa original na. Kasi ayaw din ng pakulo yun na may better burden no, sa ating mga motorists sa